Kumusta mga kaibigan? For today's vlog, akin po kayo i-guide kung paano i-file itong BIR Form 1604C na ang deadline po nito ay tuwing January 31 of the following year after nung taxable year. Okay, so kung halimbawa po, for the year 2024 yung ipa-file ninyo, kailangan on or before January 31 ng 2025 ay ma-file nyo itong form na ito. Okay, so ito po yung annual consolidation ng Form 1601C. Okay? So, ito pong 1604C ay ito yung kanyang latest version as of today, version 2018. Okay? So, tara samahan nyo ako at akin po kayong i-guide step by step kung paano po i-file yung form na ito. But before that, I would like to inform you kung ano muna yung o sino-sino yung mga required na mag-file ng form na ito. So, i-check nyo po yung inyong PR Form 2303 o yung Certificate of Registration ninyo. And then, tingnan nyo po kung meron kayong tax type na withholding tax compensation or form type na 1601C. Okay? And then, kayo po yung required na mag-file. Okay? Or to sa mga taxpayer na may employee, whether yan ay tax exempt or not, kailangan po kayong mag-file niyan. If ever na wala sa inyong COR yung tax type na yan, magpa-update po kayo at ipadagdag niya yung tax type na WC or Form 1601C kasi required po yan pag may employee kayo. Okay? So, before we go on, a little introduction lang po about my channel. Okay, so dito tayo sa first step. Una, kailangan nyo po i-download kaya install yung offline EBIR form package. And then, ninyo po itong i-fill out yung mga mandatory field. But before that, gusto ko lang emphasize dito na itong offline EBI form package ay ikaw lang sa mga non-EFTS na taxpayer. Pero pag EFTS filer kayo, iba po yung program na gagamitin nyo. Okay? So, ito po yung latest version natin, 7.9.4. Okay, so, after nyo ma-fill outan yung mga details, select nyo na lang po yung form na pipilapan ninyo. So, yung drop-down arrow na yan, i-click nyo lang po yan. And then, lalabas po dyan yung mga choices. Okay, so kung ano yung form natin pipill outan, yun natin pipiliin. Which is yung 1604C. Yan po siya. Okay? So, pag napili nyo na yan, then start na tayo na mag-fill out ng mandatory field. First po, yung kakalimutan yung sa part 1, yung return period. So, kung para sa ang taon iyan, dyan sa item number 1, then sa item number 2, kapag yan ay amended or not, naka-default yan sa no. Okay, so, pero kapag amendment yan, i-click nyo lang po yung yes. And then, yung mga naka-blacken na yan, nag-auto-populate na yan. Kung ano yung in-input nyo dun sa una, nag-auto-populate po siya. Doon sa category of withholding agent order sa item number 8, pipiliin nyo lang po yung private kapag kayo ay private entity, pero kapag government entity naman, yung government naman ang inyong i-click. Okay, sa number 11, naka-auto default na yan sa no, or kung hindi man, click nyo lang po yung no. Kung ito naman sa part 2, ayan. So, ito na yung pinaka-summary ng 1601C. Kung ito sa first column ng month, it refers to the return period. Kaya kung para saang buwan yung pina-file ninyo. So, let us start with January. Yan ay pina-file deadline yan is February 10. So, yung date of remittance, dito po ilalagay yung kung kailan siya final or kung may binayaran, kung kailan siya binayaran. So, punta nyo lang po yung format ng PDN, YYYY. Okay? So, dito naman sa third column, which is yung drawee, bank code, and agency. So, nandun naman, pag may binayaran kayo, nandun po yung bank code sa resibo kung saan kayo nagbayad. Pero kung wala namang binayaran yan at online lang, ilagay nyo lang dyan. Ako nilalagay ko lang online submission or through
EBIR form, offline package, gano'n. Dito naman sa next column yung TRA, EROR, EAR number. So, kung may payment ka, magbayad ka sa RCO, may ROR number 'yan. Kung sa bangko naman ay not sure kung may number 'yan, I think meron din sequential number 'yan. Sa mga resibo makikita niyo po doon. Or yung tax remittance advice naman, ito yung sa mga, ah, LGU government entity. Okay, may TRA number 'yan. Or kung wala naman, binayaran, sinubmit lang online, siguro lagyan niyo lang 'yan ng zero kasi nangihingi yang field na 'yan, eh. So, ako nilalagyan ko lang siya ng zero. Taxes withheld kung may binayaran ka, puwede ito sa part 2, continuation ng part 2 sa pinakababa, may nakalagay diyan na adjustment penalties and total amount remitted. Okay, so kung halimbawa nagkamali kayo do'n sa final ninyong tax at nagkaroon ng adjustment, ilagay niyo po diyan, plus the corresponding penalty kung yan ay na-late. Pero kung wala naman, leave lang siya as zero. Okay, so sa susunod naman po aking ituturo sa inyo yung attachment sa Form 1604C kasi hindi pa po ito tapos. Although yung pagpa-file online, tapos na po diyan basta after niyo ma-fill up yan, click niyo lang po yung submit. And then hintayin niyo lang yung tax return confirmation. Pero yung report roll requirement together with Form 1604C is yung Form 2316 together with annex and sworn na kailangang i-submit yan. Ang deadline nun, kung hindi ako nagkakamali, is February 28. Pero yung online submission nun is still January 31. So, yun ang aking ituturo sa inyo. Kaya abangan nyo po yung aking susunod na vlog. Until then. So, bye for now and I hope na nagustuhan nyo yung ating tutorial. Sana may natutunan kayo. Please consider subscribing kung gusto nyo po ng mga ganitong klaseng content. BIR related, BIR updates. Kung may gusto pa kayo ipatakal sa akin basta related din sa business, you can comment down below. So, goodbye.